Magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Ito po ay isang natatanging araw para po sa kapatid nating alagad. At gayon din po sa apo ng ating minamahal na Apo Kunching na kasabay niyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Inaanyayahan ko po kayong magsipasok, maluwag pa po, pwede pa po kayong maupo. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa isang komportabling upuan sapagkat hindi lang po kayo 20 minutong tatayo dyan. Kaya humana po kayo ng lugar kung saan po kayo magiging komportable. Sige po, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na maisaayos yung ating sarili bago po tayo magpasimula sa ating banal na gawain. Kaunting paalala lang po, ang basic po na patakaran na pinatutupad sa dambanang ito ay ganap na katahimikan. Kaya hinihiling po namin ang katahimikan ng bawat isa para po sa ating banal na gawain. Sige po, bigyan ko po kayo ng time para po makaupo po kayo sa komportabling upuan o luklukan. May nakaupo po ba dito, Nay? May nakaupo. Pakitanggal po yung bag para maupuan po ng tao. Salamat po. Pwede na po siguro kayong umurong-urong. Ito po. Ito po, may isa pa po dito sa harap. Maswerte yung mauupo dito. Okay na po tayo. Sabi po kasi ng Panginoon, hindi ako mananahan sa kaguluhan. Ang nais ko'y katahimikan. Kaya po dito, pinatutupad po namin talaga ang ganap na katahimikan. Alam niyo po mga kapatid, habang kayo po ay umiindak at umaawit kanina, unti-unti na pong pinagaling ng Panginoon ang inyong karamdaman. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Ganito po kahiwaga sa loob ng dambanang ito. Ang bawat kilos na iaalay mo sa ating Panginoon, meron siyang binibigay something in return. Kaya kung kayo po'y nagtitiwala, habang kayo umiindak, habang kayo umaawit, yung pong mga sumasakit sa katawan ninyo, unti-unti na pong pinaram ng ating Panginoon. At ngayon nga po ay kaarawan ng isa sa mga alagad na hinahangaan ko. Bakit ko po sa hinahangaan? Napaka-committed po niya sa kanyang gampanin bilang isang alagad. Amen po ba? Sa umaga, habang wala pa yung in charge sa registration, siya po yung nakaupo doon. At pag oras na ng banyos, katulong po siya ni Mama Mary, ni kapatid na Maria, bilang dinadaluyan ng Espiritu ng Mahal na Ina na siyang nagbabanyos doon sa may mga pasyente na sinasabihan na magbanyos. Siya po yung kaagapay ni Mama Mary sa pagbabanyos. At hindi po doon natatapos ang kanyang gampanin. Kaya po ako humahanga sa kanya. Pagkatapos po nung gampanin niya at meron na, nagsisimula na po ang gawain dito sa loob ng dambana, kasama po siya sa mga gampanin dito, nananalangin, nagjo-joyful, nagpi-praising, kaya ako po'y hangang-hanga sa kanya. Sana po, ang bawat naglilingkod sa dambanang ito ay katulad niya, na talagang ang bawat minuto at bawat oras nakafocus po talaga sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya hindi na po ako magtatagal, inaanyayahan ko po ang birthday celebrant natin sa araw na ito, si Tita Amor, para ipahayag ang kanyang saloobin sa espesyal na araw na ito. Nagpapasalamat po ako sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, sa mahal na Ina, at lalong-lalo na po kay Apo Kunching ang kinulugdan. Dahil sa mga biyaya at mga himalang binigay po niya sa akin at sa aking pamilya. Kaya ako po'y narito araw-araw upang magpasalamat po sa lahat ng ginawa niya
sa akin at sa aking pamilya. Katulad po nang magkasakit po ako naging pasyente din po ako dito ng unang araw po. Nagkaroon po ako ng sakit sa aking paa na hindi ko po mailakad. Tapos po may sakit daw po ako sa puso. Ngunit dito po kay Apo Kunching na sa pamagitan ng banal na espiritu, wala po akong sakit sa puso, kundi mga sakit yung mga lamig lang po. Tsaka yung hindi po ako makatulog pag dito pinagaling ko ako sa pamagitan ng banal na espiritu. Tapos po ang aking mahal, ang kabiyak po ng puso ko, nagkaroon po siya ng singaw sa paa hanggang talampakan po na parang psoriasis po. Tunay po na ang paa po niya bitak-bitak po kumakatas. Ako po ang pag-anuhan ni Apo na magbanyos po sa kanya. At sa loob po ng 9 na araw, inangkin ko po kung ano po ang sinabi sa akin ng Apo. At dumating nga po ang 9 na araw. Talaga pong himalang-himala po na buhay ang Diyos na gumalaw sa amin. Nawala man lang kapilat-pilat ang kanyang mga paa. Ang paa po niya talaga nagnanak na, kumakatas. Pero sa ginawa po ng mahal na Apo sa pamagitan ng banal na espiritu, tunay po siyang gumaling na wala man lang kapilat-pilat po ang kanyang paa. At sa akin naman pong anak na nakasalukuyang nagbuntis po siya, na x-ray po siya, meron po siyang bukol na malaki sa kanyang matris at sabi po ng doktor kailang operahin na. Kataon po noon, may vigil po kami, may sharing portion po. Yun po ang aking na-share. Nandun po si Apo Kunching. Tunay po ako umiiyak noon dahil po, hindi po ba tayo mga magulang, pag may sakit ang ating mga anak, gusto po tayo na lang ang magkasakit, wag lang po siya ang magkasakit. At narinig po ni Apo Kunching ang aking mga senior at sinabi niyang, huwag kang malungkot kapatid. Ang kinin mo, nagsilang na ang anak mo, kasamang lalabas ang bukol na yon. Tunay pong hindi nakabula ang kanyang sinabi. Wala pong bukol na lumabas na pong lahat. Wala pong natin ang bukol sa kanyang tiyan po. Kanya ako po narito araw-araw bilang pasasalamat po sa mga ginawa niya sa aming buhay. Araw-araw po narito po ako. Siguro po naman napapansin po niyo ako araw-araw sa umaga po. Nandiyan na po ako sa listahan. Mag-oras po ng banyusan, naroon din po ako sa banyusan. Ang alam po ninyo sa banyusan po, tunay pong mahirap at masarap pong nagbabanyus po doon. Katulong po ako ni Tita Maria na pag wala po siya, nagbabanyus din po ako, binebendisyonan po niya ako. Kung ilang po ang mga pasyente, yan din po ang gagawin ko. Kung ilang balde po, kobre ang buhatin ko. Minsan po, 25, 30 po ang aming mga pasyente. Yung dami po na yan ang aking binubuhat. Pero wala po ako naramdaman na pagod. Dahil alam ko po, pinalalakas po ako ng mahal na ama at ng mahal na ina. Kanya po ako nga narito. Kaya mga pasyente po kayo, isuko po niyo lahat ang narito, magpakatotoo po kayo, at makakamit din po niyang nakamit kong tulad ng nakamit ko sa aking buhay. Kanya ako po, nagpapasalamat po sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Patuloy po niya akong binibigyan ng kalakasan ng katawan upang makatalima po sa Kanya sa lahat ng mga ginagawa niya sa akin. At meron pa po matagal na pong nangyari pero parang pang inaano po sa aking isip. Meron po akong pasyente na pinupuntahan araw-araw nung dati pa ho. Bulag po siya, hindi nakakakita, saka nakaupo lang po hindi na nakakalakad. Araw-araw po yun, bago po ako pumunta dito sa Dambana, pinupuntahan ko po siya, tinahaplos ko ang kanyang mata at ang kanyang buong katawan. Isang araw po, nang pumunta ho ako doon, inumpisan ko na po siyang haplosin. Ang haplos po sa mata nun, wala nang patak-patak pa nun. Basta haplosin po ninyo, tapos ihipan. Ganun po ang ginawa ko. Hinahaplos ko po ang mukha niya at ang mga mata. Pagkaraan po sa katawan naman po ang aking hinaplos. Then nang nakalod na po ako noon, hinahaplos ko na po ang kanyang mga tuhod. Bigla po siyang sumigaw, nakikita na kita amor, nakikita na kita amor. Kanya kami tuwa para mapatunayan kung talaga po siyang nakakakita. Ginawa ko po sa aking palad, ginaganon ko po para patunayan na tunay sa nakakakita. Tapos po, tinanong ko kung ano mga kulay ang mga narito. Tama din po ang kanya sinasabi. At tapos tinapunong ko kung sino to. Sinabi po niyang anak niya. Kaya po yun, tulungan-tuwa po ako, nag-iiyakan po kami sa kanila. Bilang pasasalamat po, sinabi
magpasalamat po ka sa Divine Mercy sapagkat siya ang gumabot sa inyo. Ako ano lang po, parang ano lang po ako sa kanya, instrumento lang po. Kanya ako po narito hanggang makakaya ko po. Maglilingkod na po ako sa kanya. Salamat po, maraming salamat. Salamat, Tita Amor. Puspos po talaga siya ng mga biyaya ng Panginoon sapagkat ang sino mang tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, ano nga bang kahilingan ang hindi niya makakamtam. Para po sa inyong informasyon, ang kabiyak ng puso po ni Tita Amor na ibinahagi niya na nagkaroon ng maraming sugat at nagkabitak-bitak ang paa ay isa pong supervisor ng isang tanyag na kumpanya ng gamot. Subalit sa kabila ng lahat, pagtitiwala sa Panginoon ay ibinigay, mga dahon-dahon na ipinaligo sa kanya, natamo niya ang kanyang kagalingan. Sa pagkakataon pong ito ay tatawagin ko po, hello, long time no see. Tatawagin ko po ang isa sa kanyang mga kaibigan na higit na nakababatid kung sino nga ba si Tita Amor bilang isang alagad. Binibigay ko po sa inyo si kapatid na Marie. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kanya. Salamat, Tita Beth. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Akyat lang ako para maganda ang ano. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Pasensya na po kayo dahil sa dami-dami ng mga panahon o araw na may kaarawan. Ngayon lang po ako tumindig upang ipabatid ko naman sa aking kapatid kung gaano ko pinahalagan sa puso ko, buong puso't kaluluwa ko kung gaano ako humahanga sa Kanya bilang isang alagad na hinirang ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Bawat hinirang na alagad, kami pong mga alagad, may kanya-kanya kaming gampanin o kanya-kanyang pag-aatas ng ating Panginoon. Subalit sa aking kapatid na ito, na bilang tinuring ko ng kapatid, magulang, sa kanya ko nakita ang isang huwarang bilang isang alagad ng ating Panginoon. Sa kanyang edad na sasabihin natin, kurot po ako, ayaw sabihin edad. Sa kanyang edad, hindi nyo po mababanaag sa kanya na siya ay napapagod sapagkat puspos po siya ng Espiritu. Siya po yung tao na hindi marunong tumanggi kahit na ano ang hilingin mo, i-request mo sa kanya o kahit na anong bagay na kanya na lang po o ibinigay na lang sa kanya, ibibigay pa sa'yo. Yan po si Tita Amor. Palakpakan po natin siya. At saka po, unang-una po, hindi po siya marunong magdamdam. Hindi siya mareklamo. Kahit napapagod na siya, hindi nyo mababanaag sa kanyang muka na siya ay napapagod na o nagrereklamo dahil yung hindi niya gampanin, siya pa ang gumagampan. Samantalang may mga naka-assign para doon sa tungkulin na yon, subalit hindi mo mababanaag sa kanya ang ano bang magandang term dito? Pagrereklamo o ano, sapagkat tunay siyang tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat lahat ng iyon ay ginagawa niya alang-alang sa ating Panginoon. Ang sabi ko nga sa kanya, Tita Amor, bigyan mo naman ako ng 20% ng grade mo para naman makapasa ako kay Lord. Kasi ako overqualified ka na kay Lord. Ako kulang na kulang pa, pwede bang makahingi ng 20% para naman makapasa ako sa Panginoon? Tatawa lang po siya. Wala po siyang pagmamataas, kundi sa tuwing na kababaan ang ipinakikita niya. Kung paano niya kayong mga pasyente minamahal sa tuwing ay pag nagpapalista kayo o nababanyusan kayo, ganyan po si Tita Amor, kahit hindi nyo kaharap, kahit nakatalikod, iyan po siya, walang pagbabago. Ang pag-ibig po sa kanyang puso ay nandito. Yung po kung paano niya natutunan sa banal na Espiritu, ang tunay na pagbibigay ng pag-ibig sa kapwa, yung po ang kanyang tinatalima. Kaya nga po, ina-idol ko siya. Sa tuwing na pag hindi ko siya nakikita, nalulungkot ako. At tingin ko lang sa kanyang mata, alam ko na kung mayroon siyang dinadala sa puso niya, pero hindi siya marunong maglikramo. Sapagkat ang lahat ng kanyang nararamdaman dumarating sa kanyang buhay na may pagdalisay, tanging sa Ama lang niya ibinibigay. Sapagkat batid na batid niya sa kanyang sarili, wala siyang ibang aasahan kundi ang tunay na Diyos na buhay. Sapagkat marami nang ipinasilay sa kanyang kahiwagaan, sa kagalingan ng kanyang mga anak, kanyang asawa, at higit sa kanya, sa raming pagtitibay na ibinigay sa kanya. Sino mag-aakala sa kanyang edad? Tingnan niyo po siya. Nababanaag niyo po bang 68 na siya? Sagot po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
pinatututuhanan ng Panginoon, pagpuspos ka ng Espiritu, hindi mababanaag ang edad mo sapagkat ang tunay na lingkod ng Diyos, pinababata, edad lang ang nagkakaedad sa aming mga alagad. Palakpakan po natin ang mga alagad na magaganda. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Tita Amor, teka muna. Siyempre araw mo ngayon eh, di ba? Kaya humihiling po ako ng awitin mula po sa ating choir kung maaalayan niyo po ng awit ang ating mahal na kapatid sa araw na ito bilang espesyal na araw para sa kanya. Kaya sino po ba ang maaaring maghandog ng awit? Okay. Ayan, marami mga volunteers. Tita Amor, mahal na mahal ka nila talaga. Kaya tita, dito ka muna. Alam niyo po, galak na galak po ako sapagkat love you, Tita Amor. Iiyak na po yan, iiyak na. Bago po ako maghandog ng isang awit, nais ko lang pong ipabatid sa inyo ang nilalaman ng aking puso. Nung po kasing bago pa lang po ang gawaing ito, ako po ay tumutungo lamang dito sa tuwing hapon. Pag mag-aalay po ng panalangin, kami nga po yung umaawit. Pag po minsan maaga akong tumutungo, nakikita ko na po siya. Ako po may lihim na talagang hangang-hanga ako sa kanya. Tapos kakausapin ko si Cecil, tatanong ko kay Cecil, kasi sasabihin ni Cecil, araw-araw nandyan yan, napakabait niyan, ganyan, ganyan. Talaga pong likas ang kanyang kabutihan, ang kanyang kabaitan. Kaya humanga po ako sa kanya. Ang sabi ko po sa sarili ko, sana ako din. Sana ako rin kapag dumating yung takda, kaya ko rin ihandog ang sarili ko sa Panginoon. Purihin po ang Ama kahit gatiting lang po. Meron po siyang napamana sa akin. Amen po ba? Sapagkat ngayon nga po, nakakapunta po ako dito ng maluwag. Ibig sabihin po yung talagang pusang ipinagkaloob ng Ama na pumarito, hindi po yung sapilitan. Siya po kasi ganun talaga pong kusang loob niya, talaga pong unang tungtong pa lang niya sa dambanang ito tumibok na ang kanyang puso. Pinatibok na ng ating Panginoon. Kaya po, nagkaisa sila. Kaya nandito siya. Lagi-lagi, araw-araw. Kung meron nga pong checking of attendance sa dakong ito, siya po yung perfect attendance. Ganyan po siya. Love you, Tita Amor. Ang awitin po na ito ay, kunwari po, siya po yung aawit. Dahil alam ko po, ganito siya kung paano niyang hinahanap ang ating Panginoon. Sa tuwi na po, ang hanap niya ang ating Panginoon. Kaya po, ayan po, ang pinagkaloob po sa Kanya. Napakabuti po ng ating Panginoon. Napakasarap pong mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Panginoon ko, hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. 'Panginoon
ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Ako'y lakayin sa daan matuwid, huwag nawang pahintulutang mabighani sa panandali at huwag narilang. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig ko'y isang awit paghilom. Sigwa sa aking kalooban iyong masdan, pahupain ang bugso ng kalungkutan. Yakapin ang buong higpit iyong anak, nang mayakap din ang bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap ko ng puso, Pilit mo'y isang awit Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Salamat. Tita, teka muna, mahaba pa eh. Wala pa si Apo. Oo. Talagang ito ay araw mo na ibibigay. Handog ng Ama para sa iyo yan kasi alam ni God kung ano ang katapatan mo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ngayon po, tinatawagan ko naman po ang isa pa sa mga kapatid kong alagad na although malapit kaming lahat, pero most of the time, ito yung kasakasama niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid na Pearl. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga pong paborito tayo ng Diyos. Tita Amor, happy birthday. At ang aking samo at dalangin sa Ama ay bigyan ka pa ng maraming kaarawan at kalakasan at higit na pagtitibay. Bilang isang kapatid na nagdidiwang ng kaarawan, bilang kasamahan na isang lingkod ng Diyos o mga hinirang na naturingan sa dambanang ito, ang masasabi ko po sa kanya ay siya ay tunay na ang Panginoon ay sumasa kanya. Kaya po sa mga pasyente natin dito na nagpapabanyos, magtiwala po kayong ganap. Kung hinihingi po magkaminsan ng pagkakataon ng ating kapatid na Mama Mary, ay minsan ay merong pag-aatas na hindi siya makaganap at ang ating kapatid na si Tita Amor ang gumaganap doon, magtiwala po kayong ganap at ang kagalingan na inyong makakamtan. Alam niyo po kung bakit? Napakalinis po ng puso ng taong ito. Ito po ang dahilan kung bakit siya
isa sa katangian niya na napili siya ng Diyos upang maglingkod sa gawain ito. Hindi lamang po siya, marami po na kaming mga kapatid na alagad. Nagkataon nga lang po at sa kanyang kaarawan kami natawag. Pero sa mga kapatid po naming alagad, pag kami rin po ay tinawagan para magbigay ng ganito rin po namin. Sapagkat kami po ay binuklod ng isang Diyos, ng isang Espiritu sa dambanang ito. At sa mga nagpapabanyos po, basta ang kinin lamang po natin na ang nagpapagaling po sa dakong ito ay ang Panginoon Diyos. Huwag po nating tignan ang bilang pagkatao sapagkat hindi po natin nababatid kung gaano ang kalaliman ng bawat isa sa pagtupad. At mahaba na po yata. At para naman po sa ang maibabahagi ko lang po isang pag-uulat na rin po para sa ating lahat, lalo na po sa mga pasyente na tumutungo sa adoration, na kung minsan po may patakaran tayo na pinapatupad po dito sa dambana, wag po tayong magmamadali na para makapasok at lahat naman po yan ay takda ng Panginoon para makatungo po rin kung sino po ang gustong tumungo roon. At saka unang-una nga po dito, wala pong palakasan. Kaya bilang po na ako ay na-assign po doon bilang nagpapapasok sa inyo lahat, natutungo roon. Kung minsan man po may nakikita kayo na bakit yung matanda na yon? Minsan po, pinapupunta po ng mahal na apo ang kanyang ina na minsan po ay hindi nakikilala ng karamihan. Kaya wag po nating ipagdaramdam yon. At kung minsan naman po, merong nakakatungo doon na kagaya namin na naka-uniforme, bagamat nakapila kayo dyan, meron din pong ang mahal na apo na merong pinapatawag po kumisan at meron lamang pong inuulat. Ganun po. Kaya pinapaunawa lang po sa inyo upang huwag naman pong masabi na bakit ganon, ulit ba sila naglilingkod? Sila na ang po pwedeng unahin. Hindi po. Meron lamang pong pagkakataon na kung minsan nga po ay pinatatawag o minsan po yung kanyang ina po ay may sinasabi lamang po. Pero hindi po ibig sabihin na pasyente po na para kayo maunahan. Ano po? Hinihingi lang po namin na konting pangunawa po. At saka po, kung maaari po sana, wag po tayong magkwentuhan ng kwentuhan po sa labas. Kung magagawa po natin, manalangin tayo dahil tayo po ay dudulog sa Panginoon. At pagka po tayo taimtim na nalangin, ang mga kagalingan po ay talaga pong ating makakamtan. At maganda umaga pong muli sa inyo at maraming salamat. Tita Amor, happy birthday. Thank you, Tita. Ilan taon na po si Tita Amor sa palagay ninyo? 60, 48, higher. Higher? Ano po siya? 34 times 2. Tama ba ako, Tita? Yun po yung edad niya. Pero iisipin niyo po ba na ganun yung edad niya sa kalalagayan po niya? Kasi nga po bilang lingkod ng Panginoon, ang kalakasan po ay patuloy po sa kanyang ibinibigay sa bawat araw. Tita Amor, upang maging magala ka pa sa araw na ito, muli ka po nga handugan ng awitin muli ng isa sa ating mga Divine Mercy Choir members. Dalawa po sila, duet na mag-aalay ng awitin para sa inyo. Si Tita Mirna at ang kanyang ka-duet si Tita Bunso. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kanila.
Habang hinihintay po namin ang aming kodiko, nais po naming batiin muli ang ating minamahal na kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Maligayang kaarawan po, mahal na Tita Amor. Katotohanan po ang pinahayag ng mga nagbahagi. Magtiwala po kayo sa Espiritong Banal ng mahal na ina na iginagawad sa kanya sa tuwinang siya ay magbabanyos. Kasi po ako, kahit po kaming mga alagad na naatasan ng mga mag-bless, pag po siya'y nakikita ko, pinadadampi ko po yung tapat ng puso ko at nakakaramdam po ako ng kaginhawahan, kapayapaan at yung po bang pag-ibig. Amen po ba? Kasi nga po, sa titulo ng mahal na ina, yun po ang handog niya, kapayapaan at pag-ibig. Kaya po, aawitan namin po siya sa kanyang dakilang araw ng kaarawan. Happy birthday, Tita Amor. Katotohanan po ang sinabi ng ating, or tinura ng ating kapatid na si Marina. Napakabait po talaga ni Tita Amor. Napakahaba ng pasensya. Amen. Wala po atang masamang tinapay sa kanya. Although minsan makikita mo or maririnig mo sa kanya, minsan magsa-side comment siya. Pero deep inside po sa puso, hindi po totoo yun. Kumbaga niluwal lang ng kanyang dila. Pero sa totoo po, napakalambot po ng puso niya. At talagang mapagbigay po siya at mapagmahal. Kaya idol ko rin po siya. Saludo po kami sa iyo, Tita Amor. Happy birthday. Talagang blessed na blessed po ang ating kapatid. Kaya ito po ang napili namin kanta para sa kanya. I'm so blessed, my Lord, I can see you. And all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm laying in pain, I see you in the beauty of the stars and night. I see you in my life, I feel alright. I see you Lord in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you Lord, stay hour every day. I can see you, Lord, wherever I pray. I'm so blessed, My Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in this world, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success.
po na ito ang nararamdaman o nadarama ni Tita Amor sa tuwing na pong siya ay nananalangin. Damang-dama ko po yun. Tita? Bless na bless po siya sa dakilang araw na ito. Maraming salamat po. sa Kaya mahal hindi na man ina. niya maawit, inawit na namin para sa kanya. Ano po, yung solo po, kumbaga. Kaya alam po namin na gustong-gusto po niya yung kanta na to, kaya yun po inawit namin para sa kanya. Salamat po. Happy birthday. Maraming salamat po. Happy birthday po. Mamaya pa daw po. Bago po tayo magpatuloy, gusto lamang po namin i-acknowledge ang presence ng Kapitan ng Ilocos kung saan po nagmimisyon ang Kapatiran Divine Mercy sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching. Muli po ay welcome po kayo dito sa ating banal na dambana. Hindi po matatapos ang araw na ito kung hindi po natin maririnig ang pahayag ng ating Mother of the House bilang mother ng mga alagad. Kaya tinatawagan ko po ang ating Mother of the House, si Mother Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Muli sa araw na ito, na muli mo akong tinawagan upang hayag na yung kabutihan sa bawat mong mga hinirang, na sa bawat araw ay nagbibithing paglingkuran ka ng buong katapatan sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na tuwiran mong minamahal at aming minamahal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Bilang isang Mother of the House, nakatalaga para po mangalaga sa mga alagad, sa loob po ng magwawalong taon na paglilingkod ko po bilang Mother of the House sa kanila, lahat po sila ay, alam po nila kung gaano ko sila kamahal. Hindi man tuwira na sa tuwin ay naipapadama yun na yakapin, subalit sa kalooban ng ating Panginoon, pinababatid po niya sa puso't damdamin, maging sa kaisipan ng bawat isa kung kailangan ng paglingap na impronto para sa mga hinirang. Amen po ba yon? At gayon po sa pagkakataon, wag naman po sana ipagdamdam ng mga kapatid na alagad, siguro po isa lang po kami ng damdamin, sapagkat ang pagiging Mother of the House ay hindi po isang kaukulang titulo na mataas. Yun po ay pantay-pantay lang po kami. Lamang, naroon lang po yung kailangan may mamahala para po yung mga pangangailangan po namin ay maibigay ng ating Panginoon na may mamahala at hindi po yung magulo bilang sa mundo ng tao, kundi naka-organize po lahat. Kami pong mga alagad, bilang aking mga anak na pinangalagaan ng Banal na Espiritu sa dormitoryo, may kanya-kanya po kaming mga katangian. At alam ko po, ang mga kapatid ko pong alagad, isa lang po ang damdamin namin para kay Tita Amor. Si Tita Amor po kasi, kung atin pong pagmamasdan, hindi po ito isang pagtataas sa kanyang katauhan, kundi pagtataas pa rin sa kalooban ng Diyos sa kanyang katauhan upang ipagnilay din po ng mga kaedad ni Tita Amor. Taas nga po kung sino yung mga edad na 68 na ngayon. Sige po, magtaas po kayo. 69, 68, sino pa? O biyan pa sa 68. Alam niyo po, bakit po pinahintulot na maganap ito kay Tita Amor na nailahad po sa kanya ang kanyang kaarawan? Sapagkat doon pa lang po sa kanyang kaukulan ng paglilingkod, maaga po yan pumapasok at talaga pong sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, dati po ay tagasunod lang po siya, hindi pa po siya hinirang noong mga panahon po na yon. Kasabayan din po halos ng ating mahal na Apo Kunching. Di pa Tita Amor? Opo, na naglingkod ang ating mahal na Apo. At sa kanya pong bilang isang magulang sa aming mga alagad po, na itinuturing po namin siyang magulang, maipagninilay niyo din po bilang mga pasyente na ang dakong ito, wala pong kaukulang usapin dito kung kadugo mo o hindi. Ang mahalaga, sa kalooban ng ating Panginoon na isa lang tinanggap po namin, maaaring pagbuklurin ang aming damdamin upang kami maging magkakabag-anak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At sa dakong ito po, makita nyo po, hindi man tuwira na ang lahat ay ganito po ang ginagampanan. Siguro takda na rin po, 12 taon na rin po si Tita Amor na naglilingkod sa dakong ito. Alam nyo po, isa lang po ang sasabihin ko po sa inyo na maaari kong maibigay na sample sa kalagayan po ng edad ni Tita Amor sa paglilingkod. Napakababaw lang po ng kanyang kaligayahan.
isakay mo lang yan sa sakyan, mag-joyride, masaya na siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ang katangian po niya, kahit anong lumbay mo, pag siya ang kasama mo, kaya po niya magpatawa. Yung patawa po niya, patawa na hindi mo iisipin na sa edad niya, marunong pa siyang magpatawa na para mga 15 years old, 18 years old, kaya po niya magpatawa. Kaya isa po yan. Subalit, isa lang din po ang sasabihin ko sa inyo, kami mga alagad, pag nagsasama-sama po kami sa isang lugar, hindi po kami nagchichismis, na ipagchichismisan po namin yung buhay namin bilang. Pero hindi po, kundi isa lang din po ang pinag-uusapan namin, ang Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Tita Amor, sabi ko po sa kanya, kahapon po birthday din ng kapatid na Ana. Sabi ko kay kapatid na Ana, anak, hindi kita maipaghanda ngayon. Munggo tayo eh. Bukas na lang, sabay-sabay na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, si Tita Amor po, sa kanyang gulang, isa po siya sa hinahangaan ko rin po mga alagad. Sapagkat, ang sabi nga ng ating Panginoon, para pong ano yan eh, sa paglilingkod, damo at trigo, na sabay-sabay kayong tutubo, at sa takdang panahon, kahit marami nagsasambit na, naglingkod din ako, mabuti rin ako, subalit mayroon pong tamang kahutulan, na sa takdang panahon, hindi mo maaaring bunutin pag dakakaraka-raka yung damo na tumubo sa tabi ng trigo. Amen po ba yun? Subalit ang nagpapakatapat, doon ay makikita nyo po na kung paano po ang mithi niya na maglingkod sa Diyos, ganun din ang pagmimithi ng Diyos para pagalakin ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pero hindi ko po sinabi sa inyo na si Tita Amor ay tinangi ng Diyos, kaya naganap po ito. Hindi po. Yung kaukulan na minsan sa buhay po natin, yung mga sakripisyo na pinagdaraanan natin na hindi natin nabibigyan ng pansin, na sige-sige lang tayo na sumulong para gumawa ng mabuti, yung sorpresa ng Panginoon, nakabalangkas na kapag itinakda niya na ibigay sa'yo, kagaya ng kay Tita Amor, hindi niya po ito alam eh, na ganun ang gagawin ni Mami Beth. At sabi nga, pag si Mami Beth ang MC, facilitator, nabibigyan po ng tribute yung mga alagad na may kaukulan na para mapagalak sila sa ganung way. Nakalooban din po ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Naiinip po ba kayo? May aral po yan. Kaya po pinakikita na sa dakong ito, sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching, nakita niyo po ang ating mahal na Apo Kunching, kabata rin po niya, amen po ba yun? At ang mga alagad, mayroong halos mas mataas pa ng edad sa mahal na Apo. Subalit, doon sa antas na edad, hindi nga po yung pinag-uusapan. Ang kaukulan po doon, na sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, binuklod po kami sa iba't ibang kaparaanan na kami inakay, na sa dakong ito po talaga yung inari naming tahanan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya si Tita Amor po, siya po yung masasabi ko na alagad na, ano ang tawag dito? Yung, kahit saan mo siya ilagay, pwede siya. Amen? Kahit siya po yung all around na alagad. Hindi lang siguro maganap kay Tita Amor na nahihiya siya magpahayag, yung magsalita na magpahayag po. Dahil doon po talaga nahihiya siya. Subalit yung mga gampanin po na iba na makakaya po ng kagaya nung pagluto, pag wala po akong kaukulan na magluto, pwede po si Tita Amor. Pwede po yung mga kapatid kong alagad na pwede kong sabihan na pwede na silang iwanan sa ganon. Kumbaga po, yung bawat gampanin po namin, kung mapagninilayan nyo po, ipapaliwanag ko lang po, kahit pinakamaliit po sa mga alagad, hindi po sila walang kwenta. May kwenta po sila sa Diyos. Sapagkat kami po mismo, nakababatid kung ano po yung atas po sa aming lahat. Amen po ba yun? At sa aming lahat po, hindi po namin maaaring ariin na kami lang yung mahalaga. Hindi po. Lahat po kaming hinirang, alagad at caps, mahalaga po sa Diyos. At hindi basta lang dekorasyon, kundi may mga gampanin din po sa iba't ibang paraan na atas ng Panginoon na takda din po sa kakayahan ng bawat hinirang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Pinaliwanag ko na po, ano po, kasi minsan po, sa katotohanan lang, ilang beses nyo na pong narinig, mahal na Apo ang mga alagad. At ilang beses din po nyo narinig sa Kanya na ano pang sampitin ng mga tao sa mga alagad, mahal na mahal po ang mga alagad ng mahal na Apo. At yun ay damdamin ng Diyos, sapagkat kahit minsan, maging ang ating Panginoon, wala po siyang tinapon sa alagad, kahit alam niya na po kung sino po yung mga alagad. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa kaganapan po ngayon, sa dakong ito, kami pong mga alagad, sa totoo lang po, ilan po kami, mga nasa 100 plus na po kami. Subalit ang mga active po, halos na sa 80 kasama ang choir.
Nasa ganun lang po, minsan hindi pa. At yung iba may mga araw kung kailan ang paglilingkod na udyok sa puso nila. Sapagkat sa dakong ito, sa katotohanan lang po, kung paano po kayo mga tagasunod, mga pasyente, ay nagmimithi na magpagamot ng inyong lupang katawan, kami naman po mga alagad, bawat araw ay ginagamot ang aming kaluluwa. Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? Nasa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, maaaring sambitin ng ilan. Hindi na ako pumunta sapagkat alam ko na yon. Hindi po maaaring maging panuntunan po ng mga alagad yun. Amen po ba yon? Patawad po, itinakda na po para po malaman nyo po. Sapagkat dito po sa amin, para sambitin ko po sa inyo, hindi po ito isang depensa, kundi isang katotohanan. Bakit ang mga alagad po, kahit ano pang sabihin at sambitin ng tao na nasisilayan po nila sa panlabas po naming mga kaanyuan o panlabas naming mga pag-uugali, yung kalaliman po nun, hindi alam ng mga tao. Amen po ba yun? Ang nakababatid po nun sa ating lahat, ang ating Panginoon. Kaya sa dakong ito, kung sa palagay po namin sa labas hindi kami tanggap ng tao, alam po namin, kaya kami pumupunta dito, tanggap kami ng Diyos. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam po namin at nararamdaman po namin yun na sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching, ano man ang marinig namin sa labas, paano lang po siyang bumabalantra at hindi pumapasok sapagkat hindi na po mangingibabaw yung salita ng tao, kundi ang nararamdaman po namin sa dakong ito, ano man ang marinig namin sa labas, pag andito na po kami, salang-sala na po yun at alam po namin kung ano yung aming dadamhin sa oras na yun. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sorry po, kahit anong sabihin niyo po sa aming mga alagad at mga kaps, sa dakong ito, ang hinihiling ko lang po sa inyo, isang kahilingan po para sa mga tagasunod at mga pasyente po, ang mga alagad ay hindi po namin hinihingi po sa inyo ng respeto, kundi sa kalooban ng ating Ama, sabi ko nga po sa inyo, hindi tao ang pumili po sa amin at hindi rin si Apo Kunching bilang tao, kundi ang Diyos ang pumili sa amin sa pamamagitan ng mahal na Apo. Amen po ba yun? At gayon din po sa inyo, ang Diyos din po ang pumili sa inyo. Kaya hindi rin po namin kayo maaring husgahan. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, tayong lahat na pinili ng Diyos, kailangan isa lang po yung pandaman natin. Mahal natin ang isa't isa. Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Sapagkat kami po bilang mga alagad, sabi ko nga po sa inyo, sa dakong ito, andito na po yung buhay namin na bawat hakbang, bawat paglangoy po namin sa laban ng kabanalan, hindi man pagdakakarakay, sabay-sabay kaming lumalangoy, subalit isa lang po ang laman ng aming isip at puso, ang makarating po sa hangganan. Kaya mahuli ka man, mauna ka man, alam po namin, maghihintayan po kami na makakarating kami sa hangganan. Amen po ba yun? Sapagkat mayroon na po sa amin ng una ang mahal na Apo Kunching. At alam po namin na sa pamamagitan po ng kalooban ng Diyos, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tayong lahat po, kung mayroon pang mga alagad na hindi nyo matanggap, okay lang po yun. Subalit, sabi nga ng ating Panginoon, bago po natin suriin yun, suriin po natin yung ating sarili. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito lang po iwanan ko po sa inyo, ang kalooban ng Ama ay hindi kalooban ng tao. Si Tita Amor, ipinahayagan sa birthday niya para po maging eye-opener din po sa mga kaedad niya. Amen po ba yun? Nasa edad niya na mag-12 years na rin pong pumaparito sa dakong ito at bilang alagad, naroon po yung kaukulan na nagmithi siya na paglingkuran ng ating Diyos. Na sa kanyang kalalagayan, unang-una wala siyang karamdaman. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Wala siyang karamdaman. Ang lakas-lakas po niya, nakakabuhat pa nga po yan ng tubig paakyat sa taas. 33 steps po yun, yung sa taas. At isa pa, nahulog na po yan sa hagdanan, hindi siya nabali. Amen po ba yun? Kumbaga, ibig ko pong sabihin sa inyo, yung pinakikita ko po sa inyo, yung mga hiwagang ginagawa ng Diyos sa aming mga alagad na hindi madama ng ilan. Subalit kung susuriin po, bakit nga po ba kami naglilingkod? Sapagkat sa dakong ito po ang dating place namin ni God. Dito sa lugar na ito, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, sabi nga ni Mami Beth, ito yung tipanan ng Diyos para makipagniig ka sa Kanya. At yun ay sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, nawa po sa pagkakataong ito mga kapatid. Alam po namin na mayroon po kayong mga pasanin, mayroon po kayong mga dala-dala, mga karamdaman, maraming problema, mga minamahal. Isa lang po ang paanyaya ng Diyos. Naririto po kayo
At sa dakong ito, hindi tao ang gagamot sa inyo. Sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, gagamutin po kayo ng Panginoon. At sa oras po ng kanyang pagluwal, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, alam na po niya kung ano po yung inyong daladala. Amen po ba yun? Wala po tayong ibang gagawin, kundi ipadama po natin sa Diyos ang katapatan at mararamdaman niyo rin po ang katapatan ng Diyos para sa isa't isa. Kaya ko po ito nasasambit sa inyo sapagkat yun po ang maipagmamalaki lang namin sa inyo sa dakong ito. Wala po kaming iaalok sa inyo na kakainin yung material at wala rin po kaming iaalok sa inyo para ibigay sa inyong pinansyal. Wala po. Kundi ang iaalok po namin sa inyo sa loob ng 3 oras na kayo nakaupo sa gitnang ito, yung lifetime na benepisyo na makukuha nyo kay God, na sa 1 oras na pakikinig ninyo ay mararamdaman nyo na ang gagawin niya sa inyo habang buhay. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya kung ito po ang dadamhin ng bawat isa, sa kalooban ng ating Panginoon, wala yun sa edad. Bata ka, matanda ka, lilingapin ka ng Diyos. Amen po ba yun? Bata ka, matanda ka, hindi ka niya ibabaliwala. Bata ka, matanda ka, ang ating Panginoon ay maaaring magpakababa sa'yo kung mararamdaman niyang sumuko ka sa Kanya. Kaya sa pagkakataong ito, kami bilang mga alagad, pinupuri namin ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang bawat pandamang binigay sa bawat alagad at sa mga cups, higit lalo sa mga pandamang makatotohanan na nadadama ang kalooban ng bawat isa. Naroon po yung kaukulan na sabi ko nga po sa inyo, sa dakong ito, lahat ng kulang nyo sa labas, sa tahanan nyo, lahat-lahat sa dakong ito, mapupunuan po kayo. Kaya nawa po, sa inyong pakikinig, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sabi ko nga po sa inyo, hindi kayo ape. Naranasan nyo bang kayo apihin o anuman ang gawin sa inyo ng tao? Naranasan din namin yon. Subalit lahat po yun ay naparam ng ating Panginoon sa pakikinig lang po ng mensahe ng Banal na Espiritu at sa banakanakang kung ano ang kaya mo na magsabuhay ng katotohanan, mararamdaman nyo po ang paglingap ng Diyos na hindi kayo ang gagawa sa inyong katauhan. Muli, magandang umaga sa umagang ito. Happy birthday, Tita Amor. Mahal na. Thank you, Mother. Wag nawang magdamdam yung mga ibang alagad. Bakit si Tita Amor, saka si kapatid na yung nakaraan, Malu, nabigyan ng ganong atensyon sa kanilang kaarawan? Kung ano po kasi yung itakda ng Panginoon at nagkakataon lang po siguro na ako yung facilitator sa mga araw na meron pong may birthday ang kapatid kong alagad. Siyempre po, isa pa po yung tatawagin ko na naturingan niyang nanay, shepherd sa kanyang kawan. Hindi ko po alam sa kalooban ng Ama. Si Tita, ang kanya pong shepherd ay siyempre po bilang isang guro sa mataas na paaralan, hindi po madalas nakakapunta rito. Pero bakit po sa araw na ito itinakda ng Ama? Nangangalagan po na talagang mahal ng Panginoon ang ating kapatid na Amor. Kaya sa araw na ito, nandito po ang kanyang shepherd sa katauhan po ni Tita Ansi. Palakpakan po natin ng buhay na Diyos para po sa kanyang shepherd. Salamat po, Tita Beth. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa arawan po ng aming minamahal na Tita Amor. Happy birthday, Tita Amor. Magandang umaga po sa hapong ito sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon at pinahintulot na sa karawan ng aking mahal na Tita Amor, ako ay nandito. Sa totoo lang po, kung i-rate natin yung kalaliman ng pananampalataya ni Tita Amor from 1 to 10, sagad siya. Kung i-rate natin ang paglilingkod ni Tita Amor sa gawain ito, sagad siya, 10 din siya. Subalit ako, pag nakikita ko siya, nahihiya ako. Kagaya nga po, sabi, ako'y hindi pa lubos na nandito dahil ako'y naghahanap buhay pa, makasanlibutan pa. Kaya pag nakikita ko siya, naiinggit ako sa kanya sapagkat talagang siya'y nasa Panginoon na. Subalit alam ko, idadatal din po yon sa akin. Alam ko na rin po ngayon, sa araw na ito, hindi ko pa siya tinatawag na Tita Amor. Kung tawagin ko po siya ay Tita Love. Ngayon, alam ko na po bakit Amor ang kanyang pangalan. Sapagkat siya po ay simpleng tao na punong-puno ng pagmamahal na lagi niyang ibinabahagi sa ating lahat. Tama po ba ako, mga alagad? Okay, men po. So, marami pong salamat sa Panginoon
at nagkaroon po kami ng isang kasamahan na alagad dito na pinahintulot niya na maibahagi ang pagmamahal niya sa amin. Happy birthday po kay Tita Amor at magandang umaga po sa inyong lahat. Galing po ni God talaga, ano? Yung mga dapat magsalita ay nakapagsalita. Kaya po sa pagkakataong ito, inaanyayahan na po kayong lahat na tumayo at awitin ang